Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Trixie Angeles. Our dear and sickly president wrote a letter to Zuckerberg requiring the Facebook mogul to crack down on fake news, most strictly, especially in the Philippines. This is wrong. Sabi, tapang. Salamat, Attorney Trixie, sa tapang ninyo. Mali! Yung sumulat kayo sa Facebook, hindi trabaho ng Facebook na mag-control ng fake news sa Pilipinas. This is an infringement into the freedom of speech and expression. This is censorship. While Marcos and his mainstream media cohorts may think that contracting out this unconstitutional depravity to private multinational business companies like Facebook is genius idea, this action plan is not the solution to fake news. This will not work. Agree ako. Yung ang Facebook, kasi negosyo ang Facebook eh. The more na, nag-post, nag-interact, kumikita ang Facebook, Meta dyan, tapos i-control. It will not work, sabi. The solution to fake news is legislation, not blanket censorship from the faucet. And definitely not censorship by a business corporation which has no jurisdiction in this country. But then again, to come up with such a legislation itself is Mount Everest. Imposible daw. Para kang umaakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. Why? Because our Constitution made it so. Very clear. Napakataas ang pagkilala sa Constitution ng freedom of speech. I think isa sa pinakamataas na rights ng tao na nabubuhay sa isang demokrasyang gobyerno, yung freedom of speech. So paano mo i-legislate yan? Imposible. Dahil pinapayagan sa Constitution yung freedom of speech. Huwag lang sumubra. Passing off to commercial America the job of censoring Filipinos is shameless. It's indirectly doing what the Philippine Constitution has mandated cannot be done directly by the government. Try harder, Mr. Marcos. If it's the last thing you will ever do before whatever it is that frequently sends you to hospitals catches up with you. Better luck. Sige. Kasi sumulat sila, itong PBBM admin, dalawa, DICT at saka PCO. Sabay na sumulat. Parang nag-ano sila, ito, ang daming fake news sa Pilipinas, biktima ang Pilipinas ng fake news. Pwede ba, ganito ang gawin nyo? Tapos may ano pa doon, parang, I don't know how do I call it, parang warning na within a given period of time, parang 10 days ba yan? Hindi ko. Basta mayroong deadline eh. Pag hindi, baka ganito ang gagawin namin. Parang may warning. Wina-warningan ng administrasyon ang Meta. Ano yun? Isasara ba niya? I don't know. Regulatory action. Parang ganon. So, paano mapigilan ang fake news? Lalo na dito sa usapin ng kalusugan ng Pangulo. Simple lang. Magsabi ng totoo. Nasa Konstitusyon, Article 7, Section 12 bata sa Konstitusyon, na kung ang presidente may problema sa karamdaman, the people has the right to know. O bakit nag-i-speculate ang mga tao tungkol sa kalusugan ng Pangulo? Dahil wala'y klaro na wala'y klaro na pronouncement ang Malacanang. Ako, dalawa yung anuhan ko na lalo akong naging suspicious. Dalawa. Yung pag-post
nila, mainstream media ang nag-post nito, ng video ng Pangulo projecting the image na healthy siya, nagtratrabaho sa Malacanang, kasama si late Juan Ponce Enrile. Ano ba yan? Kaya nga ako na, there is something. Nagduda na ako doon. Tapos may isa pang posted picture. I don't know kung sinong nag-post noon. Nagtratrabaho ang Pangulo. Katabi niya si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. May isa pa, yung Sunday Easter family picture ng First Family. Parang happy sila. Ako sa bare eye ko, yung Pangulo sa litratong yun ay napakalusog. Yung kalagayan ng Pangulo ngayon, pumayat siya. Inamin man niya na pumapayat, inamin ni Attorney Claire Castro na pumapayat ang Pangulo dahil sa problema sa tiyan, sa pagkain, nagda-diet. So, payat ang Pangulo. Tapos mag-post ka ng picture na mataba, adi, magdududa. Maalala ko tuloy yung bata sa isang games yun na pinapahulaan sino yung patay na politiko. Ano, kung ano-ano na lang sinabi na, kasi yung parang batang henyo, nakalagay din yung pangalan. Gregorio del Pilar, yung nandun. Politiko, oo, lalaki, oo, presidente, oo. Allah, kung saan sinabi. Hindi niya mahulaan, ba biglang huminto yung bata, nag-isip. Bongbong Marcos! Wala, tuloy na biktima pati mga bata sa kalituan kung ano ba talaga ang kalagayan. So, good luck. Sana aksyonan ito ng kasi ayoko rin ng fake news. Masama ang fake news. Kaya kung umaksyon ang Meta, sabi niya na lahat ng fake news hindi namin ipapublish. Di well and good. Panalo ang Marcos Jr. administration. But opinion ko lang, I doubt kung aksyonan ng Meta yon. Kasi nga, anong pakialam namin sa inyo? Bahala kayo dyan. Basta ito, negosyo ito, kumikita kami. This government cannot control Facebook, Meta. Subukan nilang isara ang Meta. Tingnan natin anong mangyari. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Nani ang nahatag namo nga yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay.
O karon naman na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo nga ugay na gid ko. Salamat sa nagtabang sa sin nga nakabalay nako. So salamat kaayo.